Guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. So, ang pag-usapan natin ngayon is ang binabanggit ko about sa electricity. So, kasama to sa accommodation, pero clarify ko lang kasi merong ibang medyo nalilito sa naging explanation ko before sa ating accommodation. So, yun guys, sa mga hindi nakapanood ng tungkol sa accommodation natin, kapag nandito ka sa Czech Republic, meron tayong tatlong pwede nating ma-receive na, for example, nandiyan ka sa Pilipinas, inoperan ka na kami ang magbabayad ng inyong bahay or ng inyong accommodation, tapos kayo ang magbabayad ng energy. Pwede naman na sila yung magbibigay lang sila on their behalf ng, for example, is halagang 3,000 crowns, tapos the rest kayo na ang magbabayad. Pwede yon sa bahay. Ang iba naman sa kagaya ko before, ako talaga nagbabayad ng accommodation ko. So guys, sa accommodation, ang accommodation po ay included na ang energy. So, ang kadalasan ko kasing binabanggit dito is yung tungkol lang sa accommodation kasi included na nga po ang energy dyan. Okay, ang energy na binabanggit ko is ang electricity, water, and gas. Pero meron siyang bats. Kailangan hindi nyo ma-meet ang maximum capacity maximum capacity na pwedeng magamit ng isang tao. For example, ang aking flat ay nagbigay sila ng dapat per head meron lang kaming magagamit na 90 cubic meters. So, hindi, cubic liters ba yun? Basta ganon. Per head yon every day. So, ibig sabihin, pag lumampas kami per head, for example, 3 kami dito sa bahay. So, 270 cubic liters. Hindi ko alam kung cubic liters nga yun eh. Basta may ganun something eh. Tapos, 270. So, pag lumampas kami sa isang araw na yun ng 270, ibig sabihin mag-excess kami sa tubig. So, makikita nila yun pagpatak ng tapos ang buwan. Okay? Hindi yun araw-araw tinitingnan. So, every month yun, pinipicture ng may-ari yung inyong billing ng inyong tubig. Okay, pagdating naman sa kuryente, ganun din. So, meron din siyang naka-allocate sa amin kung ilang kilowatt hour. Kilowatt, tama ba? Kung ilang kilowatt ang pwede lang naming magamit per head. Tapos, pag lumampas din kami, mag-e-excess din yon. Ganon din po sa gas. So, meron din sila dun sa gas. Ngayon, what if naman nag-excess ang aming tubig or yung kuryente namin or yung gas namin? So, automatic po yun kami ang magbabayad. Pero ang bayaran po nun is every year. So, minsan, si may-ari, mga January yan naniningil. So, halimbawa, 2024 ngayon, yung lahat ng labis namin, sisingilin nila ng 2025. Mga January, February, ganon. Sisingilin po yan sa amin. So, anong dapat nyong gawin? Dapat hindi kayo ganon gumamit ng energy natin kasi once na lumampas kayo doon, hati-hati po kayo ng energy. Hati-hati kayo ng babayaran. Meron kayong nakasama na mahilig mag-heater or talagang laging naka-heater na, naka-something, basta yung, alam mo yung walang katipid-tipid sa sarili. O yun, alam nyo na yun, magbabayad talaga kayo ng excess pag ganun. So, wala po kayong magagawa doon kasi lahat po dito is ganon. So, ang pwede nyo lang gawin is magtipid kayo ng kuryente, ng tubig, at saka ng gas. Kapag hindi ginagamit yung mga ilaw, so patayin. Kapag pati dun sa tubig, so matuto po tayong magtipid. Kasi nasa atin din yan. Kasi kapag hindi tayo nagtipid, possible na magbayad tayo ng excess. So, lahat po ba dito ay nagbabayad ng excess? So, lahat po ay nagbabayad, depende kung may excess ang inyong flat. Kasi, doon sa na-encounter ko, yung una kong napagtirhan na flat is nagbayad po ako ng nasa 1,200 crowns. So, nasa mga 2,600 dyan, 2,700, ganun. Dito naman po sa
pangalawa ko napuntahan is wala kaming binayaran. So, binalik lang sa amin yung deposit pero wala kaming binayaran na excess pagdating sa energy. So, depende yan sa paggamit nyo kung ma-excess kayo, ganun. Depende po talaga yan. So, kasama yan sa inyong accommodation ha. Pag binanggit ko ng accommodation nyo is 6,500, ibig sabihin including ang energy nyo dyan. Pero, yun lang, kapag lumampas yung energy nyo dyan ng gamit, every year kayo po ay kukunan ng excess na pera. So, ibig sabihin, kung ang excess nyo ay, for example, excess nyo, yung na-encounter ko kasi before, ang excess nila is nasa 86,000 crowns. So, 4 silang tao doon. So, imagine niyo yung 86,000 crowns pinaghati-hatian nilang 4. So, nakadepende yan sa paggamit nyo. So, sabi ko nga sa inyo, yung sa amin, doon sa dormitory ko before, sa flat ko before, nagbayad ako ng 1,200. Kami po ay 5 naghati-hati doon. So, pumapalo siya ng nasa 6,000 ang aming excess. Pero yung part na 6,000 na yon is simula lang August hanggang December. So, yung January to July is hindi po included doon kasi wala pa kami noon. Nasa Pilipinas pa kami at that time. So, yan guys. Kung kayo ang nakapanood ng video ko tapos hindi napanood ng mga kasama nyo, so i-inform nyo sila na talagang once na nag-excess, so kayo yung magbabayad ng tubig, kuryente at saka ng gas. At isa pa guys, sa mga city na malalaking city, may mga city na naniningil sila ng bayad sa basura. So, ito yung waste tax na tinatawag, pero every year naman to. So, may na-encounter din ako guys na ganito. Sa Borno naman siya na 670 crowns or nasa siguro mga 1.4 or 1.5 sa Philippine peso yung conversion nun. So, ganun, babayaran ko siya yearly, tapos pag hindi mo siya nabayaran is magkakaroon po siya ng penalty. For example, sa kagaya ko, bayaran na, hindi ako nakabayad. Ngayon, na-late ako siguro ng mga 4 na buwan ng bayad. So, at that time, mga 4 na buwan yung na-late ko. Alam nyo yung 670 ko is naging 2,170 crowns. So, yung 2,170 crowns siguro mga nasa kulang-kulang 5,000 na yun. Samantalang dapat ang bill ko ay nasa 670 crowns lang, which is mga nasa 1.5 lang dapat in peso. So, mag-ingat kayo guys dun sa mga ganon, yung mga side na mga binabayaran na ganyan kasi once na hindi po kayo nakabayad or hindi nyo na-meet yung target, kayo po ay mababawasan ng inyong kaperahan. Ayun. Sana nakatulong So, yan. 2 lang naman yung tinakal ko ngayon about dyan sa accommodation with energy at saka yung tungkol sa waste tax. Isa rin kasi yan sa mahalaga na alam nyo. Pagdating nyo dito sa Czech Republic, baka hindi nyo alam na meron pala kayong waste tax sa inyong city tapos hindi kayo nagbabayad after 4 years, after 5 years, saka nyo lang siya nalaman. Ang laki na po ng volume ng inyong babayaran nun kasi magpe-penalty nga siya. Anyway, yun lamang and thank you so much.